Welcome back mga kahoods. Ito yung first year-end party ko with my new company, no. So dito yung nag-celebrate kami nung supposed to be ko to actually Christmas party yan. But since medyo busy ang lahat during the beer month, so normally daw sinicelebrate yung mga um, year-end party after na ng mga December. So it happened around January 20 yata yun, or 22 no. So part of this party ay yung introduction from our general manager and our managing consultant, no. So dito parang nagbigay ng speech dito yung managing consultant namin kung what happened for the past year. So ano yung mga na-achieve ng company, ano yung mga sales, ano yung mga nangyari, ano yung mga contribution ng bawat isa, ano yung mga plano ng company in 2024. So eto, nakakatuwa lang dahil kahit maiksi pa lang yung time ko na nagstay dito sa company na to, ay talaga namang nabigyan tayo dito ng sobrang daming opportunity, no. Not to mention, medyo mas malaki yung salary na nakuha ko dito. Yung mga benefits is almost the same with my previous company, no. So ang kagandahan lang dito, so sobrang laki ng nabigay sa ating tiwala dito ng company, no. Unlike dun sa past job ko sa Marikina, no, bago ako lumipat dito. Actually mas malaki yung na-contribute ko dun sa kabila, no, kasi kung i-recall ko, pumasok din ako dun mga around July din. Same with this company, no, mga July din ako pumasok doon. At isa sa major contribution ko doon ay nung mga July to October, I think, no. July to October, normally kasi yung October doon ay doon nangyayari yung mga sales planning. Doon din nangyayari yung mga review ng mga previous performances ng bawat department. So during that time, back in 2016, I think, no, 2016 ay from July to October, based doon sa report na present ko doon, ay nakakontribute tayo ng 18 million savings, no, for importation. Actually ano yun, no, parang hindi naman siya savings ng bumaba yung raw materials natin, because that time pinag-aaralan ko pa kung paano natin i-reduce yung raw materials, packaging, and other mga purchases, no. Ang nangyari noon kung bakit naka 18 million tayo ay since yung company nga ay hindi aware na yung AFTA or the Asian Free Trade Agreement, kung saan ay pag ginamit natin, humingi tayo ng certification coming from those supplier, ay zero tariffs na tayo. So meaning hindi na tayo magbabayad ng tariffs. And since yung company nga doon sa Marikina ay marami siyang importation, especially yung mga papasok ng August hanggang December, since
malaki yung mga transaction pag ano, no, dahil maraming holidays, maraming kumakain. That's why maraming mga dumarating na mga importation, no. So yung pinagstay ko doon ng July, August, September, October, around 3 months lang yun, ay nakasave tayo ng 18 million, no. Kasi previously hindi yun alam gawin nung nakaraang supply chain manager, no. So dito naman ay actually nabigyan din tayo ng mga compliments. Pinasalamatan din tayo, pinapasalamatan din tayong madalas ng owner ng company doon sa mga contribution talaga na nabigay natin dito sa company na to, no. For the first time nga ay may mga menu sila na na-offer sa mga client nila na never pa nilang na-offer before. At isa pang mahalaga doon ay na-offer nila at very lowest cost, no. In fact, nung dumating ako, saka lang sila nakapag-offer ng Alaskan King Crab. Isa yun sa mga naging project natin. At yung pagre-reduce ng cost galing doon sa particularly sa mga raw meats, no. So before kasi ay sa dealer lang sila nag-purchase ng mga items nila, no. While nung dumating ako, since yun nga yung forte ko, yung importation, dumirect tayo, no. Dumirect tayo na doon na tayo kumuha ng mga raw meats sa importer na. So binigyan natin sila ng savings doon na medyo malaki-laki na mga around 30 pesos per kilo. At malaki yung 30 pesos, no, since nga yun yung mga major raw materials na ginagamit dito, ay medyo malaki yun, no. Aside from that ay nakapag-offer din tayo ng sobrang daming mga seafoods, particularly yung seafoods kasi ang hinahanap dito, no. Kasi normally kasi parang isang klaseng fish lang yung ino-offer nila dito. So nung dumating ako, nagkaroon na rin ng yung parrot fish na fish fillet. Nagkaroon din ng pitik lobster and even lobster, no, lobster. And then yung mga crabs, previously kinukuha nila yung crabs nila dito at around 1,350 up ang price. Nung dumating ako, nakuha lang namin ito at around 700 pesos. May mga times pa nga dito na yung pitik lobster ay nakuha ko at 650, no. So ganun ka ganun ka laki yung naging savings nila nung dumating tayo diyan. At marami tayong plano para lalong palakasin, pagandahin at iayos yung mga transaction dito, even for packaging. Like for example, kung kinukuha namin at 9 pesos in the 40 centavos per piece, yung isang packaging ay nakukuha na lang natin at around 2 to 3 pesos. So ang savings nun is around 6 pesos up. So sobrang laki ng savings. At dahil doon, kung maririnig nyo lang yung message nung owner dyan, ay nagpasalamat siya. Ayan, actually nagpapasalamat siya dun sa mga talents na pumasok. Bali 3 kami dyan na mention na pinasalamatan niya. Yung executive chef,
yung head ng finance at saka ako. So kaming tatlo yung na-mention dyan during the evening niyan sa year-end party. Kaya kaming tatlo yung pinasalamatan ng mga bagong pumasok dyan sa company na nakapagbigay talaga ng malaking changes, no? Hindi naman para iangat ko pa yung sarili kong bangko, no? Pero narinig naman dyan ng lahat na minention ng managing consultant namin dyan na maraming yung mga nagbago din sa company, no? Marami noon lang kasi sila nakaranas ng yung variety ng ino-offer nila sa client nila ay dumami at nagmura, no? At ako very open talaga ako dun sa very transparent sa pagbibigay ng mga prices na nakukuha natin. So dinidiscuss talaga natin dun sa owner kung magkano natin nakukuha yung mga presyo, at talagang nakikita naman nila kung paano ko paano ko binago ko yung mga prices diyan, at saka yung mga offerings talaga. Yan yung pinaka maraming ginawa natin diyan. And then nakapag-import din tayo ng mga equipments like yung ang tawag dito yung lampshade na nakuha ng owner at around 2,500 pesos sa isang site, ay nakuha lang natin at 230 pesos to 280 pesos. So landed cost na yon. So just imagine kung ganong laki yung difference, no? Kaya medyo nakuha natin talaga yung loob ng managing consultant ng company. At ako naman ay dahil sobrang laki rin ng opportunity na binigay nila sa akin, ay talaga namang binuhos ko rin, no? Binigay ko din lahat ng pwede kong i-offer dun sa company, at to make sure na talagang ibaba natin yung cost, just like yung ginawa ko dun sa kabila sa ang difference lang talaga doon at ang difference dito ay na-appreciate ka, no? Na-appreciate ka ng owner ng company. Unlike dun sa kabila na may pagka-crab mentality kasi yung mga tao dun sa kabila, no? Ayaw nila doon na yung isang department doon ay magsasucceed doon sa mga projects nila. Hihilahin ka talaga nilang pababa doon, para hindi ka umangat, para yung department nila ang umangat. Ganun talaga doon. In fact, nung every time na tinatawag nila yung team, tinatawag nilang team yung grupo, ay parang walang dating sa akin yun, no? Dito ko rin lang naramdaman na yun talagang pag sinabi mong team, ay team dito, no? Makakakuha ka ng support. So ayun, medyo sa una talaga mahirap na iwanan, no? Mahirap iwanan yung isang company at lumipat ka na naman sa panibagong company. But at the end of the day, na-mention ko na rin to do sa previous videos ko na na-post before, na kung bakit ako hindi masyadong natatakot na lumipat sa ibang company, ay dahil every time na lumilipat ako ay umaangat yung salary ko, na tumataas. At dito ay awa naman ng Diyos ay sobrang layo na rin ang naabot nung salary ko, although
masasabi natin na ano no, na in terms of yung kasi ang kagandahan doon sa Marikina, ang difference lang talaga nilang dalawa ay sa Marikina hindi masyadong mahigpit sa time, no. Basta dumating ka lang doon ng 10 o'clock ay walang problema, no, walang problema. While dito kailangan talaga dumating ka ng 9 o'clock, so meron kaming ganun. Kahit pa sabihin na magstay ka dito ng up to 9, 10 o'clock ng gabi, still yung late mo pa rin recorded, no, unlike dun sa kabila. So yun lang ang difference. At the same time yung parking lot, no, yung parking lot dun sa Marikina ay malaki, no, malaki. Anywhere pwede ka mag-park doon, unlike dito sobrang liit ng parking space. Ano pa ba, yung Marikina ay hindi gaanong matraffic, no, unlike yung papunta ng Cubao. Although konti lang naman ang difference in terms of travel time, kaya lang in terms of yung pa ring mabilis ka makakarating doon sa area ay mas mabilis pa ring makakapunta ng Marikina. At normally hindi kasi traffic sa Marikina, no, unlike papunta ka ng Quezon City, medyo traffic. But still natutuwa pa rin ako na nakalipat ako dito at maganda yung working environment dito because yung lahat kasi parang hindi ka pinaplastic, no, hindi ka pinaplastic dito. Pag may handaan yung isang department kasama lahat. Ako din pag nagpapakain din ako, unlike dun sa kabila, dun sa Marikina, ang pinapakain ko lang dun ay normally yung mga tao ko. But of course ako, nakilala naman ako talaga na pag nagpakain ako at kung may sobra-sobra naman talagang pagkain ay nananawag ako ng ibang department, no? Hindi naman ako talagang madamot, hindi katulad nung ibang managers to na pagka kumain sila at dumaan ka ay hindi ka i-invite to na kumain, pero once na nagpakain ka, minsan sasabi sila na kung pwedeng makikain sa'yo, yung ganon. Unlike dito talagang pag may birthday party, makakakain ka kahit hindi ka ka-department, no? Parang sinishare lahat yung pagkain. At dito natutuwa rin sila kasi ako naman palagi naman talaga akong mahilig magpakain, no? Kahit minsan kinakapos tayo ay talagang hindi pa rin natin nakakalimutan na maging generous dun sa mga tao na nakakasalamuha natin, no? Ito si kuya naman nagbibigay ng milk tea, but of course hindi naman ako talaga din nag-iinom ng milk tea kasi nga medyo diabetic tayo at umiiwas tayo dun sa mga matatamis. So ito, sobrang haba nung naging speech nung boss namin dyan. At nag-announce pa dyan, no? Nag-announce pa siya dyan na natuwa nga yung mga tao dyan because nagbigay sila dyan ng bonus dahil malaki yung naging sales nung Christmas nung December. So malaki yung naging sales nung December, so that's why medyo malaki yung binigay na bonus dyan sa party na yan na in-announce kung bakit pumapalakpak kami dyan. But yon sa regular pa, that time kasi nung December na yan ay hindi pa naman ako regular, so hindi tayo kasama dun sa mga nabigyan ng bonus kasi nga yan ay para lang sa mga regular. So January 3 ako actually na-confirm, no? Na-confirm ako ng January 3
at may kahit pa paano meron tayong good news na na-receive sa kanila noong January 3, aside from my confirmation. So yun din ang isang maganda dyan, compared with dun sa dati kong work sa Marikina. Dun sa Marikina ay nagkakaroon din ng mga tip, ang tawag nila doon, but that is sa bonus, no? Nagkakaroon ng bonus doon ng mga binibigay ng April. So ayun, ay kung naka-target ka doon sa department goals mo, tapos meron pang isang goals na sa company naman, so dapat yung dalawa na yon ay naka at least 3 1, 2, 3, 4, 5. Ganun kasi yung scoring nun. Para mabigyan ka ng bonus, at least naka 3 ka. So, kung naka 3 ka, ay basta may certain nun. For example, may 100% ka. So, may 1 month salary ka no, na bonus dun. Dito, ang difference niyan ay monthly nangyayari yung bonus, no? Kung for example yung January meron silang target dyan, tapos na-hit na yon, by February, no, magbibigay na sila dyan ng bonus. So ganun ka bilis yung bigayan ng bonus dito. Hindi ka maghahantay ng more than a year para ma-receive mo yung bonus mo. So yun ang maganda, no? I think medyo gaganahan ka magtrabaho noon dahil monthly mo marireceive. So isa rin sa mga projects ko ngayon ay magbigay ng iba pang trabaho, iba pang negosyo sa company, aside from yung existing na business ng company, no? So may mga plano tayong baguhin, at yun naman ay very open tayo talaga sa company ng pagsasabi na tutulong tayo na pagandahin yung company, palakihin yung business, at bigyan ng bagong bihis, no? Bigyan ng bagong bihis yung company para sa lahat, no? Sa lahat ng mga tao na nandyan, maging mas maayos, mas maganda, and hopefully magkaroon na nga ng ang target ko lang naman dyan mabigyan ng uniform na libre yung mga tao sa taas, kasi sa ngayon kasi parang wala pang uniform yung company. So normally naka smart casual ka from Monday to Thursday. Then yung Friday to Saturday, for some, kasi ako, ang mga managers dyan is Monday to Friday lang, while yung supervisor and below ay up to Saturday yung pasok nila, no? So normally naka smart casual kami pagka Monday to Thursday, and Saturday bali naka na yon, kahit ano nang suotin mo, so acceptable na yon. So ganun kahirap, because of course tatandaan mo kasi kung anong mga nasuot mong damit. So ako talaga, parang sa warehouse na may mga pangalan nito, ina-arrange ko according sa sa pagkakasunod-sunod ng pagsuot ko ng damit, no? Para hindi tayo sasabihin na ulitin na naman natin yung nasuot natin for the last week. So ganun kahirap to, kaya talagang ang project ko dyan ay sa bibigyan natin ng panibagong opportunity yung company na makapag-open ng panibagong job o panibagong business, para to support naman yung ibang pangangailangan ng company, para hindi naman gagaling dun sa existing na business, no?
Um, at ang kagandahan din dyan, kung may may inaayos na mga bagay-bagay or may project tayo, ay madali tayong nakakalapit doon sa owner ng company, no? At nadidiscuss natin at very open naman siya, talaga very open siya. Madaling lapitan, madaling mag-decide, always supporting me doon sa mga gusto kong gawin. So that's why very thankful na rin ako na at least ngayon hindi na talaga ako matatawag kung nakikipagplastikan ako doon sa mga tao, no. Kahit papano ay nakuha ko na rin yung loob ng mga tao ko diyan. Dati kasi parang nung dumating ako diyan, parang yung isang department na hawak ko ay parang hindi nagpe-perform ng maayos at nakita naman nila kung gaano ako ka-sincere sa kanila. At kahit paano ngayon ay open na yung mga tao, no? Open na yung mga tao, at yun naman talaga ang target natin, na maging open sila at makatulong natin kung paano i-improve yung operation. So, yan yung nangyari dyan. Sobrang haba nung statement, no. Actually dyan pinipresent din yung magiging panibagong office namin, no. Kasi yung sa ngayon, yung office namin dyan sa Project 4 ay ililipat na dun sa may Aurora Boulevard. At talagang medyo malaking no, malaking site yung lilipatan. Yan kung makikita ninyo dun sa screen, yun yung magiging panibagong office namin, no. So malaki yan at maayos na. So ang target yan ay hopefully by July ay makakalipat na kami, no. At medyo pabor na kasi sa akin kung dun sa medyo Aurora Boulevard na lang siya, kasi isang sakayan na lang yun dun sa akin, no. Isang sakayan na lang kung magko-commute ako. Kung may sasakyan naman ay madali ko na rin lang yung mararating. Tapos hindi masyadong problematic yung parking. Unlike sa ngayon dito sa Project 4 na medyo yun pa yung problema ko. Alam niyo naman na ako talaga ang kahinaan ko talaga ay yung parking space, no. Dapat sobrang laki ng parking space at medyo hirap ako kung maliit lang yung papasukan ko. Hopefully by February, so may possible na pwede uli ako ma-share dyan na good news, no. Basta mapapakita ko na lang yun sa inyo sa February kung ano yung ini-aim ko, and hopefully mangyari talaga siya ng before end of February. Because medyo nahirapan na rin ako at sa vlogging, no. Sobrang dalang ko nang nagblog ngayon, dahil normally ginagawa ko yun pag nagda-drive ako, no. Yung sasakyan ko kasi ngayon na ginagamit ay van at hindi siya power steering, so medyo mahirap siyang i-drive. Unlike yung ginagamit ko before, mas madali siyang i-drive, no. So may time ako para mag-vlog habang papunta ako ng office. So this time medyo hirap ako. So that's why kung napapansin nyo, sobrang tagal ko ba yatang makapag-post uli. In fact, ito nga nangyari ito January 20 yata, I think, or 22. And ngayon February na, no. February na bago ko na edit yung video at na post natin, no. Kasi nga sobrang
hirap humanap ng oras, no? Kasi driving lang talaga yung nakikita kong sobrang laki ng time ko. At nakakagawa ako ng mabilis, no? In fact, pwede ako mag-live doon, or pwedeng hindi ako nag-i-edit, no? Unlike dito, nagbo-voice over pa ako, samantalang pagka nasa sasakyan ako ay tuloy-tuloy naman ako at hindi natin kailangan na isulat or aralin kung anong gusto nating i-topic, no? Mabilis lang akong gumawa ng topic. In fact, pwede akong katulad nitong ginagawa ko ngayon, wala itong edit, no? Hindi ko na siya ini-edit, tuloy-tuloy lang yung voice over ko dito. Yun kasi yung kagandahan ko. Hindi kasi ako masyadong nauubusan ng sasabihin, no? Pwedeng tuloy-tuloy ako nagsasalita hanggang sa matapos ko yung video, at pagkatapos ay pwede ko na ring i-post. So dyan, medyo papalapit na tayo dun sa ending nung speech nung boss namin dyan. At ang sinasabi lang niya dyan ay hopefully pag transfer dyan sa bagong office namin ay sana na-solve na yung mga problema, kasi sa ngayon marami pang inaayos. Even ako, mahirap kasi nakasanayan na ng mga tao na medyo walang sinusundan na procedure, no? Kung meron man ay hindi ganun kahigpit. So ngayon medyo tinatry nating isolve. So humihingi tayo ng tulong doon sa ibang department para at least matulungan din tayo na ma-improve natin yung operation through their help. So ganyan. So ako naman ay willing din na magbigay ng time para maayos yung organization. Even yung mga taong hawak ko ay nakikipagtulungan naman. Very cooperative naman yung mga tao ko ngayon dyan. At ako naman very sincere ako. Yun lang naman ang pinapakita ko sa kanila, yung sincerity ko na nandyan ako para tumulong, para mag-develop ng talent. Na later on hopefully, no, sila yung papalit sa atin pag nag-retire tayo. So yan, medyo pa-ending na yan. And after ng speech na yan ay magkakaroon kami ng dance contest, no? May dance contest dyan at may mga intermission number. So yun na lang muna siguro. Abang-abangan na lang natin. Ipopost ko yung mga group na magsasayaw. So kasama yung group namin dyan. Ang kaibahan lang dito, no, unlike dun sa kabila, yung buong supply chain magkakasama dito, magkahiwala yung hawak ko dyan, purchasing group at saka stock room. So yun yung dalawang department na hawak ko dyan. But during the competition ay magkahiwalay sila, no? Sa iba nakasama yung stock room at sa iba rin kami nakasama. So yun na lang muna, at hanggang sa susunod kong video. So salamat guys. Asahan ko kayo. Thank you. Bye.